Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni BOBPH. Sabi niya, Boying Rimulya na yan. Work experience is not relevant. Tungkol ba ito sa pag-apply ni Secretary Rimulya as Ombudsman? Okay. Isinare ni BOBPH ang The Situation Report. Nakasulat dito yung 17 applicants na posibleng maging ombudsman. Okay, exclusive. 17 aspirants vie for ombudsman post. Interviews set late July. Okay. About 17 applicants have formally applied to become the next ombudsman as of 4:30 p.m. on Friday, July 4. Among the contenders are i-summarize ko mabibigat tatlong Supreme Court Justices ang makakalaban ni Secretary Boying. Isang active, dalawang retired, tapos presiding judge ng Sandigan Bayan. Iyan ang mabibigat. Plus may isa pa yung deputy, basahin ko na lang. Basta ang mabibigat niyang kalaban, tatlong Supreme Court Justices at presiding judge ng Sandigan Bayan. Yan ang dapat na mag-ombudsman. Yung galing ba sa judiciary, yung independent ka talaga sa executive branch. Okay, number 1, Justice Samuel Gerlan. Ito yung active sa Supreme Court Active pa ito. Attorney Kim Jacinto Henares, dating BIR Commissioner. Kanino ba ito? Panahon ni Pinoy? I'm not sure Chairperson Michael Aguinaldo. Hindi ko kabisado bakit siya chairperson ng isang commission siguro. Judge Jason Rodenas, Justice Michael Mosngi, Commissioner Beda Epres, Justice Bautista Corpin. So dalawang justice ito, siguro lower court, mga court of appeal siguro, kung justice. Ito, mabigat din ito. Deputy Executive Secretary Lisa Logan. Mabigat ito dahil malapit sa Malacanang Yusek Romeo Binetes. Excuse me. Chairperson Felix Reyes. Ito, mabigat. Sandigan Bayan, Presiding Justice Geraldine Econg. Ito kung ako ang nasa Judicial Bar Council, isa ito sa aking manok, yung Sandigan Bayan. Kasi ang Sandigan Bayan, Graft and Corruption Court ang kanyang nililitis. Talagang graft and corruption. Ang ombudsman, pang anti-graft and corruption yan depensa natin. O di, tama itong Sandigan Bayan. Next, Attorney Melvin Matibag. Ito, Supreme Court Justice Mario Lopez, retired sa Supreme Court Justice Stephen Cruz, retired, Supreme Court din ito. Ito yung sinasabi kong mabibigat. And then Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Judge Benjamin Torgano, retired, and Attorney Johnny Caroche. Okay. The Judicial and Bar Council is tentatively set to conduct public panel interviews on July 30 to 31 and August 1 and 4 ahead of its shortlisting of nominees to be submitted to the President. The next ombudsman will succeed Samuel Martires, whose term ends on July 27. Excuse me. Hindi ko lang alam kung ilan yung isasubmit. It's either 3 to 5. Usually, ganyan
So, ang malalakas na contender, yung tatlong galing sa Supreme Court, yung presiding judge o justice ng Sandigan Bayan, well, of course, si Secretary Boying Rimulya, and yung Deputy Executive Secretary, anim sila na nakikita ko, malalakas. So, maisasama ba itong si Secretary Rimulya sa shortlist na 5? Well, depende na sa member ng council. Ang sinasabi ng mga batikang abogado, example, si Attorney Panelo and Attorney Topacio, hindi daw pwede si Secretary Rimulya dahil nag-serve siya sa presidente. Lalo na ngayon, sitting president pa ang Pangulo, dati niyang alter ego, paano siya makapag-decide na patas, naging amo niya yung something like that. Yun ang lalo na sabi nga ni Attorney Topacio, pakapalan na daw ng mukha. Sabi naman ni Attorney Panelo, napatunayan na daw ni Secretary Boying yung hindi niya pagiging patas sa nangyari sa KOJC, nangyari kay Bantag, nangyari kay Tebes, at nangyari kay PRRD. Yun ang observation ni Attorney Sal Panelo. Magbasa lang tayo sa mga comments, Al-Qadapi Saidol, naawa ako sa mga Marcoses. Imbes linisin nila ang dumi ng dati nilang ama na si Marcos Sr., ito mas malala. Wala nang end of Marcos era, no more Marcos again sa Palasos. Sayang si Sandro, di mo kasi Sandro kinausap tatay mo na palibutan siya ng ahas. Bakit sayang ang Sandro? Kasi nga grinugrum na maging pangatlong Marcos na maging presidente. Ako, nung bagong upo pa lang itong administrasyong ito, yan din ang gusto ko, na may Marcos Sr., may Marcos Jr., sana darating panahon Sandro Marcos pangatlo. Akala ko masusundan nila ang apak ng Marcos Sr., kailang wala, baliktad. So to me, never, no to Marcos again. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Ang ating income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim ng sayote, ng saging lakatan, at Arabica coffee. Kasabihan nga, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni ako sa saging lakatan ni Manny King.